May mga dumi-dumi nga, oh. Ayan, oh, nafe-feel ko sa kamay ko. Parang may mga pinong sand. Bakit ako bibili ng napakamahal na oil? Nakita ko yung itsura ng oil filter. Mapakita ko dyan sa inyo sa video. Madumi na siya. Nag-deteriorate na yung oil ko. At 8,000 pa lang in 10 months. Hey guys! Welcome back to our channel. This time, ano naman tayo? Usapang car maintenance, usapang change oil. Ang walang kamatayang tanong, when is the right time to change your oil? Yung tanong na yan, it's being passed along generations na, no? Bata pa tayo, naririnig na natin yan sa mga tatay natin na pag regular oil, 5,000 every 5,000 kilometers or 6 months, whichever comes first. Or pag nag-fully synthetic ka, kesyo 10,000 kilometers or 12 months or 1 year, whichever comes first. Diba parang noon pa man, matagal na nating naririnig yan, noon pa man yan na yung parang formula, no? Parang yun yung rule of thumb. So ngayon i-share ko sa inyo kasi last year nag-change oil ako nitong Ford Everest. Ang ginamit kong oil 5W40 na fully synthetic premium diesel ng Totachi. Medyo mahal siya, para sa akin medyo mahal siya. Alam ko meron pang ibang mas mahal, pero in my experience, sanay kasi ako sa mga previous cars ko noon na naka-regular oil lang naman. But nung dumating sa akin tong Ford Everest, kesyo nga sabi nila maselan, so sinunod ko kung ano yung tamang oil sa kanya, which is sabi nga daw fully synthetic. So sinasabi ko yun kasi ngayon lang talaga ako nagkaroon ng 1 full year of ownership ng car na minentain ko talaga using fully synthetic. So ngayon pa lang ako talaga makapagbigay ng sarili kong experience and opinion using a 5W40 fully synthetic oil. Okay, so last year nga wow, munti ka na yung truck. So last year nga yun ang ginamit ko. Tapos ngayon tumakbo lang siya ng mga 8,000. Okay? Pero 2 months ago naramdaman ko na parang sabi ko parang garalgal na yung takbo, ma-vibrate na yung Everest. Katulad ng mga sinasabi ko lagi sa inyo sa mga vlogs ko, ang ganda ng noise, vibration and harshness nito. Very low ang NVH ng Ford Everest. Sabi ko parang hindi na niya normal to. Pero dahil nga nasa utak ko na dapat 10,000 kilometers pa siya tatakbo bago magpalit ng oil at wala pang 1 year kasi mga 10 months pa nga lang, hindi ko naisip na baka deteriorated na yung oil. Hindi ko naisip na baka yun ang may problema. So umabot ako sa point na baka yung transmission support may problema kaya ma-vibrate. Pinasilip ko sa mekaniko ko, wala naman. So doon ko na lang naisip na baka yung oil ko due na. May mga dumi-dumi nga, oh. Ayan, oh, nafe-feel ko sa kamay ko. Parang may mga pinong sand. Pero I don't know, hindi man ako marunong tumingin kung yung viscosity ba niya sa pakiramdam ko sa daliri ko, tama pa ba to or what? Wala lang, curious lang, nag-aalam-alaman. Pero yeah, pag hinawakan mo yung oil, may ayan, oh, mafe-feel mong may gaspang. Punta dapat ako kay Dunamis kasi doon ako nagpa-change oil dati. Kaya lang, wala rin silang stock ng Totachi. Kasi nga parang sa umpisa naman, nung ginamit ko yung Totachi, okay naman siya. So gusto ko, yun na lang din ulit ang gagamitin ko. Okay? So walang stock, and then ang ginawa ko na lang, naghanap ako sa Lazada at saka sa Shopee. So in short, nakabili ako sa Shopee. Pero hindi Totachi kasi ang hirap pala makakuha ng Totachi. Ang ginawa ko na lang, ang kinuha ko yung Motul. Yung Motul kasi pinili ko siya kasi unang-una kung napanood nyo yung vlog ko about my Subaru, ang recommended oil din pala ng Subaru is Motul. Yun yung pag bumili ka sa kasa, yun ang ibinibigay nila, yung Motul na 5W30. Maselan din naman ng Subaru. So baka magandang klaseng oil ang Motul. So in short, yun ang napagdesisyonan kong bilhin. So 9 liters and mas mura pa actually ang Motul sa Totachi. So ang kinabit ko nga Motul na 5W40 din na fully synthetic, 9 liters. Sa 9 liters ang price difference niya sa Totachi is 1,500.
So, yun nga, ang experience ko naman sa Totachi, parang on the 10th month, wala pang 12 months, on the 10th month, tapos 8,000 kilometers pa lang yung natatakbo niya, nararamdaman ko ng gumagaralgal na, ma-vibrate na yung sasakyan. Na sa initially nga, hindi ko naisip kasi, yun nga, nakatatak lang sa utak ko na, dapat ano pa ako, dapat pag 10,000 ko pa or pag nag 1 year, tsaka pa ako magpapalit. Aside from that, on the 10th month, yung oil filter ko naman, nagkaroon ng leak. Okay? Nakinabahan ako kasi baka ako oil cooler. Location ng oil filter nitong 3.2 Everest, magkatabi lang daw tsaka yung oil cooler. So one day, about 2 months ago, on the 10th month ng oil filter and oil ng Totachi oil, nagkaroon ng leak. Kinabahan ako kasi akala ko oil cooler. Buti na lang, pagpunta ni Mang Rolly sa akin, nakita niya, yung oil filter lang naman daw nag-leak. So ngayon napaisip ako, bago pa ako naggumamit ng fully synthetic, panay regular oil lang naman ako. And then, ang prinsipyo ko noon, bakit ako bibili ng napakamahal na oil? Ang laki ng diferensya. Parang feeling ko, mas tama pa rin na bilhin nila ako ng normal oil, tapos dalasan ko na lang ang palit. So yun yung mga ginagawa ko sa mga previous cars ko noon. Inaabot ng mga 6 months nagpapalit na ako. Sometimes dumalagpas ng inaabot ng 7 months tsaka ako nagpapalit. Pero dahil nga panay city driving ako, ang mileage ko mababa. Yung 6 months na yan, 7 months na yan, kumisan ang tinatakbo ng kotse na ang mileage yan 2.5 lang to 3,000. Maswerte na maka 3,000 yan sa 6 months. So all those times ngayon that I'm thinking about it, all those times parang feeling ko lang, ang aga ko pa, feeling ko alagang-alaga ko yung kotse. Ngayon nagbago. Kasi, nasa isip ko naman ngayon, kailangan maka 10,000 ako or maka 1 year bago ako magpalit. And yet, on the 10th month pala, deteriorated na pala yung oil. Ngayon ko lang napatunayan, nung nagpalit na, nakita ko yung itsura ng oil filter. Mapakita ko dyan sa inyo sa video. Madumi na siya. Samantalang yung oil filter na yon, bago lang yon. Yun yung ipinalit ni Mang Rolly 2 months ago nung nagkaroon nga siya ng leak. Hindi ka rin pala abot ng 10,000. So, ibiblame ko ba si Totachi? Ibiblame ko ba yung mga marketing na sinasabi? Ibiblame ko ba yung mga chismis na kailangan 10,000? Parang hindi rin eh. Katulad ng sinasabi ko naman pagdating sa fuel consumption, parang pag may nagsabi sa'yo, city driving ko nag 9 kilometers per liter, pero ang totoo nasa 5 lang naman pala. So parang katulad din nito. So depende rin pala. So katulad ng fuel consumption, depende rin sa actual usage mo. So eto ngayon, ang tinakbo pa lang 8,000, nagpalit na ako. Sa 8,000 kilometers ko na yan, I would say 80% of that sa 8,000 yan, siguro mga 7,000 or 6,500 of that city driving na mabagal ang takbo, stuck sa traffic. Most of the time ginagamit pang hatid sundo sa mga bata, pampunta-punta lang sa mall. Tapos there were times na yung nag-camping nga kami nung kailan ba yun, mga bandang May, tsaka lang yan nakatakbo talaga ng malayo-layo. So stressed yung makina. So, parang the same principle ng fuel consumption. Depende kung saan ka tumatakbo at paano mo ginagamit yung sasakyan. So, based on my experience, yan palang sinasabing 10,000 kilometers na yan, talagang estimate lang yan. Hindi mo siya pwedeng tawagin hard and fast rule na, basta pag 10,000 tsaka ka magpalit. Hindi rin. So, kapag katulad ko kayo na most of yung usage ng sasakyan is within the city lang most of the time, I think kailangan magpalit ng mas maaga. Huwag niyo nang antayin yung 10,000 kasi kawawa yung makina. Kasi ako talaga ramdam ko eh. Eto ngayon, nung bago ako nagpalit, ang symptoms niya, kapag ka nakastop ako sa traffic, nakadrive, nakastep ako sa brake, nakastop, hindi ako naka-neutral, hindi ako naka-P, basta nakadrive, umaandar ang aircon, mararamdaman mo, ganyan. Ngayon na bagong palit na, mahina na. Sobrang less than half pa yung nawalang ingay. So talagang yung oil nga ang problema. Yung mga viewers natin dyan, if you could share your experience, kasi malamang marami sa inyo ang matagal ng may Fortuner, may matagal ng Montero, mga turbo CRDI na katulad ng Everest. Mas marami siguro kayo malamang na experience sa akin, nakagamit na kayo ng iba't ibang brands ng oil.
Kung may oras po kayo, paki-comment naman dyan kasi medyo ano pa ako nag-iisip pa ako. I mean, unang-una, tama lang ba na si Totachi sa usage ko dito sa city, tama lang ba na 8,000 lang ang itatakbo niya? Poor quality ba si Totachi o tama lang yon? Hindi ko sinisiraan si Totachi kaya ngayon ang ginawa ko si Motol naman. So pag tingnan natin ulit, mag-update na naman ako ulit later kung let's say maka 8,000 ako dito sa Motol, tingnan natin kung okay pa siya. Pero kayo sa experience niyo, yung Amsoil nababalitaan ko maganda ang mga reviews pero sobrang mas mahal. Kung yung Motol halimbawa umabot ng 6,000 lang or ng 8,000 lang din, tapos magpapalit na lang din ako ng oil, di okay na yon kasi cheaper ang Motol sa 9 liters, cheaper ang Motol ng 1,500. Malaking amount na rin yun, di ba? Kasi regular ka magpapalit ng oil Or should I go for Amsoil? Na ang Amsoil naman sa 9 liters mas mahal ng mga 1,500 to 2,000. Mas mahal ang Amsoil sa 9 liters na kailangan ko dito, mas mahal ng mga 1,500 to 2,000. So should I go for that? Baka mas matibay nga naman yun, baka abutin yun ng 10,000. Pero ang problema naman, yung oil filter ko na kinabit ko dito, original na Ford. Hindi naman umabot ng 10,000. So, di ba, nakita niyo yung dilemma? Yung oil, kung naglagay ako ng oil na matibay, na maganda talaga, umabot ng 10,000 kilometers o lumagpas, na kaya niyang lumagpas, proven na ninyo ng ibang users. Pero yung oil filter naman, bumibigay na at 8,000. Eh di wala rin. Kasi pag nagpalit ako ng oil filter, maglilik yung oil, mababawasan, might as well palit na lang din ako. 'Di ba? So yun ngayon mga lumalaro sa isipan ko. So, 'di ba? Parang baka naman di paghanap na lang ako ng magandang oil na mura, fully synthetic na sakto lang sa 8,000 kilometers kasi may expect ko nang bibigay na yung oil filter ko. So siguro yun ang nasa isip ko ngayon na magandang interval. So yan ngayon ang titingnan ko kay Motol. Tapos ngayon nagpalit ako hindi na rin ako gumamit ng Ford na oil filter. Sinubukan ko yung Vic. Kasi yung Vic naman, proven na rin yan, matagal nang tested ni Mang Rolly. Yung replacement na brand na Vic, okay din naman daw yon. So, ngayon, ang nasa isip ko, kung yung Motol umabot ng 8,000 kilometers, pati yung Vic oil filter umabot ng 8,000, tsaka ako ulit magpapalit, okay na. Mas maganda na ang experience ko doon kumpara sa Totachi kasi cheaper na yung oil by 1,500, cheaper din yung oil filter. Diba? Does that make sense? Ito na yung in-order nating Motol engine oil sa Shopee. So merong libreng brake cleaner Ravenol, pero dun sa post niya na parang Vert yung brand na yan, pero Ravenol ang binigay niya. But anyway, so meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 liters 9 liters para sa 3.2 cc na 5 cylinders Ford Everest CRDI. So magpapa-change oil tayo kay Mang Rolly. Tingnan natin kung mas maganda to kaysa sa Totachi. And then ito rin pala yung free na tire gauge, tire pressure gauge. Nice, libre yan, libre. And ito yung oil filter. So sabi nila, if to verify daw na legit, dapat daw may ganito, may QR code. So tingnan ko mamaya kung legit nga ba yung QR code na yan.
Okay, ito yung charcoal filter. 1 year na rin. Itong regular na lang ang ipapalit natin. So, ayan. Pareho naman yung sukat. Exactly the same. Okay, saksak na natin dito. Ito yung luma. Dumi na rin no? Oo. Dito titingnan. Pag madumi yan, hindi rin Pero dati, hindi ako nagpapalit agad eh. Pabuga-buga lang. Hindi Pero- ito pala. So, ayun. So, yeah, abangan nyo lang po ulit sa susunod na update ko kung anong magiging experience ko dito sa Motol. And, yun nga, tingnan natin para makapag-experiment naman tayo. And, kung may time po kayo, share naman po kayo ng experience nyo sa ibang brand ng oil and kung ano ba yung usage nyo. Madalas ba kayo within the city or sa highway, sa probinsya? Inaabot ba kayo ng ilang kilometers and napapansin nyo ba na nagbabago na yung performance ng sasakyan bago kayo nagpalit or hindi nyo lang napapansin basta minimemorize nyo na lang na pag 10,000 tsaka kayo magpapalit? Kasi ako nag-deteriorate na yung oil ko at 8,000 pa lang in 10 months. So ayan, nag-share lang ako ng experience guys and hopefully magamit nyo as reference kung nagbabalak din kayo mag-change oil at kung anong oil ang binabalak nyong bilhin. So ayan, alright, drive safe, thank you for watching. Bye.